Saka tingin nyo, abangan nyo sa eleksyon, mga kababayan. Kung sino ang malakas, dun pupunta yung mga yan. Yun ang iaano yan. Kasi didikit yan kasi gusto nila mabsuelto sila eh. Sa susunod na ano eh, na 2028 election eh. Kasi kung kapartido nila yung mananalo, kagaya ni Robin, Vice President, tatakbo si Robin eh. Putay na, anong gagawin niya sa Ang sabi ni Robin, hindi na kami, paano minority kami, hindi naman kami minor. Napakabobo, ano? Putang ina yan. Sabi ko nga, first time in the history, nagkaroon tayo ng nakakaya ka Miriam Defensa sa mga nakakita talaga yung mga DDS sa lowest point level nila eh. Totoo. Tangina niya, nakalain mo. Senator Jinggoy, kapit lang. Grabe kayo. 3 beses na nagnanakaw, grabe naman. Strike 3 na eh, no? 3 beses na po nagnanakaw si Jinggoy. Magtigil-tigil kayo. Anak ng wedding, DDS, kinakampihan nyo, 3 beses na nagnanakaw. Tapos kayo sa magnanakaw, kayo sa adik. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang mastermind. Puta yun, saka nakakita ng mastermind na walang sinisino. Kaalyado o kapartido ka man, puta sasagasaan ka. Diba? O for example na lang nun, si Senator Cheese, alam naman natin before, dikit siya kay Pangulo, diba? O anong ginawa ni Pangulo? Hindi. Imbestigahan nyo. Puta, niladlad yung pangalan niya ron. Kasi kung wala naman talagang ginawa, ba't ka matatakot eh? Diba? Kaya nga. Tapos ang gusto nila, si Marcoleta ang mamuno. Kasi nga, idadivert nila yung mga usapin. Kung si Marcoleta mamumuno dyan, wala pong mangyayari. Birin nyo po, si Marcoleta ang gusto i-save si Diskaya. Ngayon, nasan na po si Diskaya? Nakakulong na. Ang malala nga, pre, abangan natin dito, di ba, bubuksan ulit. Siyempre, imbitahan ng Diskaya, ikakanta na daw ni Curly. Lahat. Lahat ng sangkot, more than 300 eh. Ang sangkot dito sa flood control na ito eh. Naku nga, ito yung aabangan natin mga kababayan. Kumbaga, ito yung bloodbath eh, ika nga na mangyayari talaga sa kasi may posibilidad na may mga talaga dyan, tumbahan na mangyayari dyan, mai-save lang nila yung sarili nila. Tsaka, lang yun, pre, isipin mo, ganito, bakit hindi mo kailangan paniwalaan yung 18 Marines? O 18 kargador na leche na yan. Kasi nga po mga kababayan, napakadaling i-explain. Yung kumparahin nyo, yung investigasyon po na ginawa po ni Ping Lacson, direct po sa anomalya. Direct DPWH, direct si Bunoan, si Cabral, direct mga DPWH engineer, direct si Bryce Hernandez, si Alcantara, yung mga contractor ng DPWH, direct. Ibig ko sabihin po, diretso po ang investigasyon. Hindi po tayo nilalayo sa naratibo ng investigasyon. Samantalang yung investigasyon po na sinasabi nilang Blue Ribbon Committee nila, na putang ina to ni mga to, isipin nyo po, anong kinalaman ng 18 Marines? Ano yun? Direct po ba sa DPWH yun? Kumbaga, bakit kamo na hindi dapat paniwalaan? Kung sila yung nagtatrabaho kay Saldico, si Saldico po ang dapat natin pakinggan. Dapat basic lang po eh. Ba't papakinggan mo yung 18 Marines? Marites lang yon. Kaya nga 18 Marites ang tawag sa kanila ngayon. Kasi ang investigasyon kasi pre, ang investigasyon, pag kukuha ka ng facts, pag kukuha ka ng probable cause, pag kukuha ka ng ebidensya, diretso sa DPWH dahil flood control. Kasi nandiyan yung mga resibo eh. Anong kinalaman ng 18 kargador na to sa deliver nilang maleta? Wala na po yun. Ibang kaso na yun. Ibang kaso na po yun. Hindi mo pwedeng idugtong yun dito. Tama. Diba? Ganun naman dapat talaga. Kasi itong sinasabi nila na mali-maleta, pera, nakay-chabit eh. Nakay-chabit naman talaga eh, di ba? Nag-viral nga tayo, limpak-limpak na salapi. O tayo, naandun sa yung sinasabi nila, anong bag yun? May sinasabi silang bag eh, na klase, yung
Nandun sa itim na bag, duffel bag. Oo, duffel bag yun. Oh. So yun yung nakita ron, tapos merong isang maleta nakatabi. Yun yung mga pinapakita nila kasi nga gawain nila, kaya nakakuha sila ng idea, ito yung ginagawa natin, itapon natin sa administrasyon, di ba? O ibato natin sa administrasyon, may maniniwala at maniniwala dyan. Yun yung target nila, diba? Yung mga bobo at tanga, yung hindi marunong mag-analisa, yung basta na lang makikinig dun sa mga the usual. Hindi naman lahat ng hindi ko naman sinasabing lahat ng tricycle driver, jeepney driver. Yan, pero yan usually ang mga target nila. Kasi yung mga yan busy yan eh. Kumbaga, araw-araw namamasada, wala nang time para Pero meron tayong mga kababayan na mga nakikinig ng balita. Kasi nung nagkakalya seri kami, may mga ini-interview kaming mga tricycle. Updated naman sila. Pero yung iba talaga, lalabas yung katangahan din. Hindi talaga sila research. Kita mo yun. Biro mo, papalabasin nila si Saldi ko, walang kinuha. Bataan ni Saldi ko, nagdi-deliver ng maleta. Diba? Ano po yun? Doon lang contradict na di ba? Doon pa lang, ikaw, pag inutusan ka ng nanay mo, binibigyan ka ng 20. Puta na yung mga kargador, wala daw sila. Wala daw. Ganito lang daw nakuha nila. Sira ulo ba kayo? Si Saldi ko, wala daw nakuha ang pera. Ako nga utusan ako ng nanay ko, ibigyan ako 50 pesos eh. Lalo na tayo mga anak, di ba? Maglinis ka na, maglaba ka, bigyan kita 100. Diba? Sasabihin ni Saldi ko, wala siya nakuha sa flood control. Maniniwala ka pa sa naratibo? Si Saldi ko, wala nakukuha. Pinaprocess lang nila yung maleta sa 18 kargador. Ano ka? Paano yung gasolinas? Ikaw pa may charge? Kaya nga di ba sila sabi nila, biktima daw sila. Biktima? Kita talaga. Nakakatawa yung mga, kung tutusin mga kababayan, di ba? Pag pinakinggan natin yung mga salitaan nila, pinakinggan natin yung nilalabas nilang naratibo, matatawa ka na lang eh. Kasi doon pa lang sa mga sinasabi nila, sablay-sablay na, di ba? Ang hindi kasi nila alam, bago sila naglalabas dapat yung mga ebidensya nila kuno, dapat ipakita muna nila yung pera na talagang eto may hawak. Kasi imposibleng wala silang maipakitang picture, 'di ba? Na isesend kay Saldi ko, 'di ba? Hindi, kunwari ako, boss mo ko, utusan kita, i-deliver mo to doon. Siyempre, pipicturean mo yan. Sir, resibo lang po, i-send ko lang kay boss. Iabot mo yung di-deliver mo, selfie, ganun. 'Di ba? Hindi, dagdag bawas Kaso wala silang maipakita ebidensyang ganun, pre. Kaya doon sila sumasablay. Kaya nga nakakatawa. Saka yung 18 kargador po yan, pampalayo yan. Kasi po, tutuusin lang po, kaya hindi nag-iimbestiga sila Lacson kasi nandun na si Ombudsman. Redundant na po. Kumbaga sabi nga ni Ombudsman pambabastos yung ginagawa nila eh. Totoo. Di ba? Pambabastos. Kung talagang kung gusto yung matanggal si BBM, si Romualdez, si mga senador dyan na galit kayo, i-file sa Ombudsman, diretsa. Kasi yun katulad yan, sila Joel Islord, sila Jinggoy, nag-file sa Ombudsman, sa pool. Sa pool, di ba? Ngayon, ang gagawin nyo, anong gawin nyo dyan sa Blue Ribbon Committee na yan? Sabi nga ni Lacson, tapos na eh. Naghihintay na ng kadagdagan eh. Kung gusto nyo talaga mapakulong yung mga yan, huwag kayo sa Blue Ribbon. Kasi in aid of legislation lang yan. Hinahanap kayo ng Ombudsman, di kayo nagpapakita. Tama. Sa Ombudsman kayo kasi nga para mapatanggal natin ang dapat mapatanggal. Kasi ganun ginagawa ng Pangulo eh. Inaano niya sa Ombudsman na kayo na bahala, trabaho niya yan. Diba? Trabaho niya yan. Trabaho ng Ombudsman niya, hindi trabaho ng... Hindi, biro mo, gagawa pa ng press con sa iba't ibang lugar. Anong gagawin mo doon? Ba't ka mag-press con sa ibang lugar? Anong gagawin? Maninira ka lang. Ang tanong, may kahinatan ba yung press con mo? Yung chismis na ilalabas mo. Press ko na yan, dumiretso ba sila sa Ombudsman para i-file yung kaso na gusto nila? Wala. Actually, naimbitahan nga sila ng Ombudsman, di naman sila pumunta. Di pumunta. Diba? Anong sense nung pinaglalaban nila? Ibig sabihin lang, mga kababayan, target talaga nila
na sirain tong administrasyon na to, destabilization, 'di ba? Kagaya kasi hindi sila nagtagumpay ng mga nagdaan eh. So eto, kumbaga parang kailangan natin i-push tong ano na ito, naratibo na ito, Oo. sirain ng administrasyon na Kasi ito. nga, gusto Diba? nilang i-divert sa Oo. nalalapit na impeachment. Oo, tama. Ganun po yun, mga kababayan. Gaya nga po ng sinabi namin sa inyo, lahat po, hindi man nila diretsang aapektuhan yung impeachment itself, pero gagawa sila ng different issues para mawala po ang credibility ng mga tao sa impeachment. Tama. Katulad ng mga senator judges, katulad ng mga prosecutors. Focus tayo sa ganito. Pag na-focus ka sa 18 kargador, hihina ngayon ang paniniwala mo na pamumuliti ka lang itong impeachment. Ganun po yan. Ganun yun. Mga strategy yan ni Cayetano. Oo. Na matagal niya na pong kabisado. Tarantado yan si Cayetano. Kaya nga eh. Diba? Kaya nga sinusuka rin ng kapatid niya eh. Diba? Kasi nga, galit sa kanya yung mga kapatid niya dahil nga galit sa kanilang dalawa. Sa katarantaduan na ginagawa nila. Diba? Imagine niyo mga kababayan, paano niyo pagkakatiwalaan itong si Cayetano? Kung sarili niyang pamilya, tinatakwil siya. Dahil sa kaganid niya sa kapangyarihan. Ganid. Diba? O yun na lang yun mga kababayan. Eto nga may lumabas na balita pre, nagba-viral sa Facebook ngayon na di umano si Sara Duterte tinabla na si Cayetano dahil nalapit daw si Cayetano. Regarding nga dun sa sa pagiging SP ba ilaban. Kaso huli na wala na, lumipat na si Joel Villanueva. Wala na. O ikaw siguro umingi siya ng tulong kay Sara na pabalikin, pakalasin yung ibang 'di ba? Walang magawa si si Cayetano, tinabla na siya 'di ba? Tinablan na siya ni Sara Duterte. Wala na talaga kasi yung mga ginawa po ni Cayetano, nakakarimar rin po yun. Oo. First time in the history kasi di ba? Pero mo, gusto raw nila magtrabaho. Tanginan nyo, 3 araw hindi pumasok. Tapos yung napag-desisyonan ni Chis Escudero na lumipat kasi naman po, nakakahiya yun. Nakakahiya talaga. Sumusweldo ka lang 10,000 a day. A day, di ba? 10,000 a day sweldo mo, uupo ka lang doon, papakit-kit ka lang. Tapos di mo papasukan. Di mo papasukan dahil ayaw mong matanggal ka bilang Senate President. Gago, no? Sira ulo po yun. Tapos siyempre, nabuking na ngayon. Kaya niya pinipilit yung video conference dahil nga kay Bato. Para maka-attend pa rin ang session. Kita mo katarantaduhan ni Cayetano. Pero tingin ko hindi rin, if ever man na kunwari nakapasa yun, yung sinusulong na nila yun. Hindi rin papayag si Bato, alam mo kung bakit? Madedetect siya eh. Madedetect talaga? Oo, madedetect kung nasan siya eh. Oo. Detected ka doon? Oo. Saka yun, recorded yun if ever eh. So, yung IP address ni, doon, ni, tawag dito, Bato. Hindi papayag rin si Bato doon. Kaya kumbaga, hindi na rin pinush nila Marcoleta yung ganung usapin. Kasi para na rin nilang pinahuli si Bato noon. O gagamitin lang para makaboto, di ba? Gago. Kita mo, yung mga ganung kaganid sa kapangyarihan yun. Sasabihin niya, wala kang magagawa pag 13 na. Ikaw, gumagawa ka ng paraan para... Di ba nag-file sila sa SC? Pero huli na lahat eh. Huli na. Bobo lang yung nagkapay sa SC. Kasi yung kapay ka sa SC, siyam lang kayo. Kaya ang mayorya, ikaw nagsabi 13. Bobo ka talaga eh. Kaya mga DDS, yung mga pinaniniwalaan nyo, madaling i-debunk. Oo. Kahit nga, sabi ko nga kahit nga tayo kahit nga kami mga vlogger lang. Puta, kaya namin makipag-debunkan sa mga na yan, bobo na yan. Diba? Ang bobo kasi ng strategy nila, pre. At ang bobo rin ng mga desisyon nila when it comes to constitution. Sasabihin nila, this under constitution, pero labag naman sa constitution yung ginagawa nila. Kagaya na lang yung ginawa nilang drama doon, di ba? First time na nangyari sa na sinabi nila we are under attack, pero anong nilabas ng ombudsman? Wala, di ba? Walang under attack. Wala. Diba? Ano ibig sabihin nun? Sabi ng mga DDS, nagkamaleta na hindi putangin na nyo! Di ba? Ito kayo maleta! Tayo na talaga itong maleta natin. Tayo na talaga ito may sensor no? Nag-decision yung Korte Suprema, walang tinapos. May maleta na Korte Suprema, tangin na nyo!
Puro kayo maleta. Tayo ina mga DDS talaga. Balita. May naman pira. Tayo na wala namang bago, di ba? Mag-ano naman kayo para yung maiba naman yung content namin. Tayo na, puro kayo na lang yung puro maleta na lang. Tayo na. Ang nakakatawa pa doon sa pinakita nilang maleta na may lamang pera na nasira raw. Puta yun na, yung maleta lang talaga na may pera Kahit sa Google, kaya mong kumuha. Ay, kaya mo yun Ang lakas pa. Pero hindi wala kita yung background, di ba? Wala man lang video. Binuksan daw ng konti, binagyan ng palaman. Lagi, puti ka. Palabas na. Nakakatawa lang Pero mas naniniwala ako dun sa nagba-viral na tumiwalag na isang Actually, dalawa yun sila siguro hindi nagsalita yung ayaw na magsalita ng isa. Kaya yung isa na lang yung lumabas. Diba? Ako, mas naniniwala ako doon na kay talagang nag-ano sila kay La Marcoleta. Kasi diyan naman nauso yan nung 2016 Diyan nauso yung flood control issue na yan 'di ba? Hindi lang masagasaan ni Digong dahil nga bakit? Sangkot yung mga niya kalyado niya. Sangkot. Tapos siya na nga mismo nagsabi yung secretary niya kasangkot yung joke no. 'Di ba? Sangkot yun. Tapos yung yung tawag dito, sinabi pa niya mismo na hindi niya kayang baguhin ng sistema under 1987 Constitution dahil nga bakit? Dahil nga pinatibay nitong na to, constitution na to, yung pagnanakaw ng ng mga politiko. Kumbaga merong kapangyarihan ng politiko na makakalaban sila. 'Di ba? Ganun kaya sabi niya, maghanap kayo ng panibago Marcos. Dumating si PBBM, nangyari. Sinagasaan ni Pangulong Bongbong Marcos itong nangyayari ngayong usapin ng flood control. 'Di ba? Hindi naman tayo ganito kamulat 'di ba? Sabi nga di tayo ganito kamulat, mga kababayan ko, kung hindi dahil kay BBM. Tama. 'Di ba? Alam nyo, ang abangan nyo, yung darating na sora ni BBM. Kung ano na naman expose niya. Sigurado yan. May pasabog yan. May pasabog yan. Pag in-expose si BBM, pa-expose si BBM, tama na ang political dynasty. Yun. Isa pa yun. Diba? Yung kapatid ko, itapon nyo sa Ilog Pasig. Diba? Ipalaman sa water lily. Babarena, babarena. Wala naman kasing silbi sa totoo lang, tol. Walang silbi na si yung ginagawa na trabaho ni Aimee. Wala talaga. Wala nang silbi sa bayan. Kaya nasa ka nakakita na puro chismis na lang yung gagawin mo sa Senado. Magpapalabas ka pa ng mga video na propaganda na video. Ano ba naman to? Inaatake na kami dito. Puta, inaatake na catering. Raulo! Saka yung nakangiti-ngiti pa yung animal Nakangiti-ngiti pa. Tayo na yan. Saka yung di ba yung nilabas niya na chacha, yung raw. Grabe yun. Binawi. Ang masaklap nun, sinisi niya yung sekretary niya. Gago. Bobo talaga si Aimee. Pero mo chacha, yung pala ang gusto mag-chacha si Robin sa pool. Kasi dito pa si Mami Chris Rose hello po. Dito pala yung mga natin, BMB Shoutout sa BMB shoutout po sa mga BMB may lakad kami ni Pico, may meeting kami sa Malacanang. Sasabihin na, puta na, babatuan na naman ng maleta tong dalawa na. Babatuan kami ng maleta ngayon. Ayop na maleta yan, nauso pa. Malita, may naman pira. Gago to sila White Defensor talaga Madami, si Mike Defensor bata ni Aling Maliit. Gagawin kaya nagagalit talaga si Mike Defensor dito kay Montulfo. Puta, nilaglag ni Mon diba? Jowa niyan tawa ron sa yan, di ba, DZ Double B. In-interview siya. Tawa ako na tawa
Baka ma-libel tayo rito. Kasi totoo naman, tol, na diyan sa nung panahon talaga ni Aling Maliit, 'di ba? Talamak talaga rin ang nakawan. Matindi kaya nga Diba? nag-ano sila Matindi talaga Trillanes eh. oo. Kaya nga po nag-ano sila Trillanes diyan eh, nag-alsa eh. Kasi nga po matindi ang nakawan. Talagang Tingnan mo yung benepisyo nila noon sa sundalo. Oo. Kasi yung biyanan ko, sundalo yun eh. Yung panahon ni Aling Maliit, sundalo pa, hindi pa nagre-retiro. Puta, binawasan yung pinangako na ni ERAP na retirement increase retirement fee. Tapos yung sa pension, in-increase din yung matatanggap ng dahil inubos nga ni kasi yung mga 'di ba, nakipagbakbakan ng AFP noon sa Abu Sayyaf, sa mga inubos niya eh, 'di ba? Oo, inubos ni ERAP nung panahon na 'yon. Kaya yung yung pag-upo ni Aling Maliit, diyan na nag-usbungan na puta yung mga bilyon-bilyong pisong kurakot. Yung kaya si Aling Maliit ginaya ni Digong eh. Diyan nag-umpisa yung Pinalaya nga ni Digong eh, 'di ba? Hindi, yung sa buwatan ng China. Oo. Diyan nag-umpisa yun. Diyan nag-start yun talaga. Yung CDE scandal na malaki kinita. Saan ang sinabi lang ng isa, sorry, I am sorry. I am sorry. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,